a blessed morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. And it's a beautiful Thursday morning po. Ayan. Parang meron ako nakalimutang pindutin. Okay. Anyway, ayan. May nakalimutan akong pindutin. Hindi ko alam kung ano yung nakalimutan kong pindutin. Muli mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo ay dadako ulit sa ating morning devotion. Ayan. At sa umagang ito, bago tayo, katulad ng dati, no? Katulad ng dati, tayo ay mag-pray muna, magpasalamat sa Panginoon bago natin ipagpatuloy ang ating gawain sa umagang ito. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Ama sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat Panginoon sa masarap na pagtulog at sa panibagong kalakasan at taglay namin. Maraming salamat din Ama sa pagkakataon na muli kami ay makakapagbulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasiyahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at tulungan mo na maunawaan namin ang iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Dinadalangin din namin, Panginoon, ng iyong lingkod na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Gabayan mo po ako, Panginoon. Tulungan mo na maibahagi ko ang iyong mga salita, Panginoon, ang naayon sa iyong kagustuhan. At muli, Ama, dinadalangin din namin ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na malayo sa aming piling sa mga oras na ito. Gabayan mo sila, ingatan mo, Panginoon, at tulungan mo na susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. Gayon din ang mga kapatiran namin, mga mahal sa buhay na dumaran sa mga pagsubok at pagkakasakit. Patuloy mo po silang haplusin at pagalingin, Ama, at patuloy na pagkalooban ng katagumpayan sa mga pagsubok na kanilang hinaharap, Panginoon. Ikaw po nawa, Ama, ang gumabay sa iyong mga anak na patuloy na nakakasama namin online, Panginoon, at nanonood ng replay ng live na ito. Ikaw po nawa ang magbasbas at magpala, Panginoon, sa kanila habang patuloy na sinasaliksik nila, Panginoon, ang iyong mga salita at patuloy na gumaganap, Panginoon, ng mga gawain na magbibigay kapurihan sa iyong banal na pangalan. At muli, Ama, patawarin mo rin kami sa aming mga nagagawang kasalanan, ito man po ay lihim o hayag. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa. At, teka, parang meron akong hindi talaga napindutin. Sino kaya ang may kasama tayo? Babatiin natin. Hindi lumilitaw. Okay. Anyway, minsan na ako, kumbaga doon ko nare-realize na matanda na talaga ako kasi hindi na ako ganun ka-techy, parang ganun, no? Parang hindi na ako ganun ka-updated. So, parang minsan meron na akong hindi na may nakakalimutan na ako. Yan. Gayun pa man, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa araw na ito na pinagkaloob niya sa atin. At ang ating morning devotion, no, ay may pamagat na adolescent faith. Yan, adolescent. Ito yung mga nasa edad ni Christine, ang aking anak. Ito mga adolescent to. Ayan. So, ang ating teksto ay matatagpuan natin sa aklat ng Deuteronomy chapter 5 verse 28 to 33. At ito po ang sinasabi. The Lord heard you when you spoke to me, and the Lord said to me, I have heard what these people said to you. Everything they said was good. Oh, that their hearts would be inclined to fear me and keep all my commands always, so that it might go well with them and their children forever. Go, tell them to return to their tents. But you stay here with me so that I may give you all commands, decrees, and laws you are to teach them to follow in the land I am giving them to possess. So be careful to do what the Lord your God has commanded you. Do not turn aside
to the right or to the left. Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Ayan. Napakagandang salita ng ating Panginoong Diyos na nabasa natin sa umagang ito. Basbasa nawa ng Panginoon ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Ayan. Dito, ito ay sa Deuteronomy, ito ay sulat ni Moses, no? At ito ang Panginoong Diyos ay nangusap sa kanya nung panahon na yon, no? Ito yata yung sila ay lumabas na sa bansang Ehipto at tinawag ng Panginoon si Moses upang ibigay ang commands, no? Yung 10 Commandments. Ayan. At binigay sa kanya yung lahat ng mga bawal, lahat ng mga hindi dapat gawin. Andito yun sa Deuteronomy, yung mga hindi dapat kainin, yung hindi dapat gawin at yung dapat na gawin nila. So, andito yun, yung mga commands. At dito sa Deuteronomy, no, sa 29 yung binasa natin kanina, sabi niya, "Oh, that their hearts would be inclined to fear me and keep all my commands always." Ayan. Napakahalaga yung fear of the Lord. Ayan. Hindi naman fear na yung parang takot na ako sa kanya, ayoko na lumapit. Hindi yung fear na takot tayong hindi natin masunod yung kanyang utos. Yan. Sabi nga, 'di ba, sa Proverbs tsaka sa Psalms, no? Sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Napakahalaga ng karunungan sa bawat isa sa atin. Kaya para tayo ay magkaroon nitong karunungan, kailangan pala manatili yung takot natin na makagawa ng mali sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung commandments, no, para napakadetalye nung panahon na yun na binigay sa kanila. Talagang huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag mo pagnanasaan ang pag-aari ng kapitbahay mo, yung mga ganun. Lalo't higit yung first command, no, na ibigin mo ang iyong Diyos, no? Tapos yung sumamba ka tuwing araw ng Sabbath day. Yun, yung yung 10 commandments, napakadetalye. Pero sa New Testament, no, nung dumating ang ating Panginoong Jesus, ito ay na-summarize. Actually, yun din to, no? Equal din to. Pero mas pinadali sa atin na maunawaan with very simple very simple rule, no, na love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as yourself. 'Di ba? Kumbaga simple. Alam mo, sa panahon natin, habang tumatagal, yung generation, parang pasimple ng pasimple. No? Noong dati, naabutan ko yung sa lola ko, ang pagluluto, bago ka makapagluto, kailangan mo pang magsibak ng kahoy, magparingas, ganyan, no? Tapos, pagka talagang nag-aapoy na, medyo painitin mo pa talaga ng konti, ganyan. Tapos, bago kang magsalang, hihipan-hipan mo, hahalu-haluin mo. Itong kinukwento ko, niluluto, kanin pa lang to. Samantalang nito na, nung, nung kami ay nasa high school na, no? Meron na kaming wala pa yata elementary days, no, nung magkaroon kami ng rice cooker. Ayan. So, yung rice cooker, one click na lang, no? Tapos, nung ako ay college, no, yung halos lahat ng mga pagkain, inaano na lang, microwave na lang pagka mabilisan, no? Yung mga mabilisang pagkain na kukunin mo na lang, ganyan, naka-microwave. Pagka na-microwave yun,
hindi lang siya kanin, may ulam na kasama na. O, di ba? Kumbaga parang pasimple ng pasimple, di ba? Yung proseso na ginagawa every generation na dumarating. Kaya makikita rin natin na etong banal na kasulatan umaakma sa lahat ng generation. Ayan, na sa lahat ng generation, katulad yung utos nga, no, na yung Ten Commandments noon na very complicated, kumbaga, hindi complicated, very detailed. Yan, yun ang tamang term. Napaka-detalye. Tapos dito, sinummarize, pero it's the same. Ayan. So, speaking of yung mga generation, no? Etong topic natin na adolescent faith. Ayan, basahin ko muna. The teenage years are sometimes among the most agonizing season in life, no, for both parent and child. I agree kasi nung panahon ko, minsan feeling ko hindi ako maintindihan ng mother ko, at ngayon na ako ay mother, minsan di ko rin naman maintindihan yung anak ko, no. So kumbaga nakaka-relate ako rito, at marahil kayo rin, ano. So in my adolescence quest to individuate, no, from my mother, sabi nitong writer, I openly rejected her values and rebelled against her rules. Suspicious, their purpose were merely to make me miserable. Ayan. So parang nadaanan nyo ba ito nung kayo ay adolescent, na parang gusto mong ihiwalay yung sarili mo sa iyong magulang, parang kunyari naisip mo ba to, dumating ba sa isip mo to na parang gusto ko, ayoko maging katulad niya, gusto ko ganito ako, parang gano'n, gusto ko iba ako, pagka naging nanay ako, gusto ko ganito ako. Ayan. Dito sa sinasabi niya, dito sa binabasa ko, ganon yung nai-experience niya, no? Parang gusto niyang ihiwalay yung sarili niya, at dahil pakiramdam niya yung mga rules, yung mga pinagagawa sa kanya ay hindi para ituwid siya, hindi para mapabuti siya, parang feeling niya lalo siyang nagiging miserable dun sa mga rules na yun o sa mga pinagagawa ng kanyang magulang. Though we've since come to agree on these matters, that time in our relationship was riddled with tension. Ayan, oo, totoo, no? So parang hindi mo maunawaan, no, yung tension na meron. Bakit ganito? Bakit ganito yung sitwasyon, no? So ma'am undoubtedly lamented my refusal to heed the wisdom of her instructions, knowing they would spare me unnecessary emotional and physical pain. Yan. So minsan, no, naha-hurt na yung magulang, so ayaw din niyang, kumbaga nalulungkot na siya, ayaw niyang masaktan din yung kanyang anak, dahil nga hindi maunawaan ng kanyang anak. Minsan ayaw niya na lang ipagawa kahit importante yung bagay na yon na dapat matutunan ng kanyang anak. Minsan naiisip niya, wag ko na nga siyang pilitin. Ayan. Although alam natin na importante yon, no, dahil parang nakikita natin hindi yata niya maunawaan, no. God, the same heart for His children, Israel, God imparted His wisdom for living in what we know as the Ten Commandments. Iyon, no? So, etong sitwasyon na ito, makikita rin natin bilang yung relasyon ng tao sa ating Panginoong Diyos, no? Bilang siyang ating Diyos, Diyos Ama, no, na kung papaano ang magulang nagmamahal sa kanyang anak, lalo't higit, no, ang ating Panginoong Diyos na siyang lumikha sa atin, no, na mahal niya tayo, ay gusto din niyang ituwid tayo. Kaya yun yung rules, gumawa din siya ng rules, no, yung Ten Commandments, ginawa din niya para makasunod yung kanyang mga anak, no, sa kanya, at mapabuti,
no? So though they could be viewed as a list of rules, God's intention is evident in his words to Moses. Yan. So that it might go well with them and their children forever. Yan, no? So kahit list siya ng rules, no? Ang gusto ng Panginoon, no, ay mapatuwid yung kanyang mga anak. Yun nga yung katulad ng sinabi ko kanina. So Moses recognized God's desire, saying that obedience to the decrees would result in their enjoyment of His ongoing presence with them in the promised land. Yan, no? So, ang Panginoong Diyos may pangako, no? May maganda siyang plano para sa kanyang mga anak. At gusto niya na makarating ang kanyang mga anak doon sa lupang pangako na yon. Kaya gusto niya sila ay sumunod. Ito ang rules. Ito yung dapat niyong gawin para patuloy kayong makalakad sa aking presensya. Ayan. Well, God, through a season of adolescence with God, not trusting that His guidelines for living are truly meant for our good. Minsan yung iba ang tingin nga is napakadaming rules, parang ayaw mo naman yata kaming makasunod. Parang gano'n, no? Minsan naalala ko yan no? Nung nagtatrabaho ko sa kumpanya. Eto ang mga benefits mo. Ayan. Ano ng HR yan? I-enumerate ng HR. Eto ang mga benefits mo. Ito ang mga makukuha mo. So, meron kang medical, sabi niya, meron kang may dental, tapos, pagka na-reach mo tong ganitong years, ganito na yung makukuha mo, ganyan. Tapos, pwede kang magkaroon ng car loan, ganyan, no? Tapos, syempre, meron kang 13-month pay, tapos, meron kang incentives. Naku, napakagandang pakinggan. Lahat nitong mga benefits na to. Pero, meron ding rules. Ayan. So, ito yung rules mo. Siyempre, huwag kang malilate, no? Halimbawa, pag pumasok ka, ang oras mo, ang time in mo ay 9 o'clock. Pag pumasok ka ng 9 o'clock, kung maari, 5 minutes earlier ka sa oras mo. Kailangan ang pasok mo is 8:55, no? Dahil, siyempre, bago ka makapunta dun sa station mo o dun sa table mo o dun sa working area mo, maglalakad ka pa, minsan dadaan ka pa sa CR, mag-aayos ka pa, ganyan, ibababa mo pa yung mga gamit mo, magpupunas-punas ka pa, bago mo bubuksan yung computer mo o kung ano man yung gagawin mo. So, dapat earlier ka doon sa time mo. Pero, wala ka syempreng additional kahit earlier ka, walang additional. Pero, pagka na-late ka, 5 minutes, may kaltas ka na. Kasi, syempre, 5 minutes late ka. So, yun na. So, succeeding time na nalilate ka. So, may minus ka. Pero, syempre, pagka pumasok ka, kahit earlier ka pa, syempre, wala kang additional, no? Ginawa mo yun as effort. Parang minsan, iniisip mo, ay, ang daming rules, tapos bawal kang magkamali, syempre sa ginagawa mo, pagka nagkamali ka ganito, pagka memo o kunyari chismisan during trabaho at mahuli ka ng boss, syempre memo, yung mga ganyan. So maraming may maraming ring rules, pero meron kang titignan na pagka nagawa ko ng tama, ito yung mga makukuha ko. Parang ganon. So, naalala ko, i-connect ko to, no, dito sa ating pinag-aaralan ngayon na marami mang rules. Marami tayong mga dapat iwasan na mga bagay para makalakad tayo ng tuwid sa
ating Panginoong Diyos. Pero yung paglakad natin na kasama siya sa ating buhay, no? Ito yung pinakamalaking incentives natin sa ating buhay, no? Kumbaga, ito yung pinakamalaking pinaka-importanting bagay, no, sa ating buhay, yung kasama natin ang ating Panginoong Diyos na lumalakad. Yung alam natin na hindi niya tayo pinababayaan dahil andyan siya, no? Always ready na ipagkaloob lahat ng pangangailangan natin. Katulad nga ng sinabi ko kahapon, no? Minsan ang dami nating gusto, no? Pero si Lord, ang ibibigay niya sa atin yung talagang kailangan natin. Dahil kung hindi natin kailangan, hindi niya yan ibibigay sa atin, no? At magpasalamat tayo dun sa mga bagay na hindi niya binigay sa atin. Kasi hindi nga natin kailangan no? Dahil syempre pagka binigay niya sa atin yung hindi natin kailangan, pwedeng maligaw yung ating isip, no? Pwedeng mawala sa atin yung mga bagay na kailangan talaga natin. Ayan. So, napakahalaga na tayo ay lumakad ng tuwid sa ating Panginoong Diyos. Kaya yung pagsunod natin sa kanyang utos, napakahalaga. Ayan. So, sabi dito, nasa na ba ako? Doon sa binabasa ko. May we grow into the realization that He wants what's best for us and learn to heed the wisdom He offers. His guidance is meant to lead us into spiritual maturity as we become more like Jesus. Ayan. So, habang nagmamature tayo, no, we become more like Jesus. Napakaganda, no? So, naalala ko nga, no, dati, kung nung adolescent ka, yung mga rules sa bahay ninyo, ayaw mong sundin. Tapos, parang naiisip mo, ay, ayoko nga maging katulad ni mami na palaging nagagalit. Gusto ko pagka nagkaanak ako, ganito, ganyan, no? So, ngayong may anak na ako, no? Parang naiisip ko, pagka hindi ko pala siya itutuwid, katulad ng ginawa ng mother ko, hindi niya marirealize kung ano yung tama. So, parang dun makikita mo na eto pala yun, no? Pagka nandun ka na, dumating ka na sa maturity, dun mo makikita, napakahalaga pala. Yun. Kaya, napakahalaga din para sa atin na Christian na mag-mature tayo, na makita natin yung kahalagahan nitong mga rules o mga utos ng ating Panginoong Diyos na dapat nating sundin. Ayan. So, muli, a blessed morning po sa bawat isa. A blessed morning kay Sister Michelle Mendez. Ayan. At kay Ate Rose, a blessed morning sa inyo at sa lahat ng kasama ninyo sa inyong tahanan. Bago tayo magtapos, tayo ay umuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming narinig at naunawaan sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin ng kahalagahan, Panginoon, na lumakad kami ng tuwid sa iyong harapan sa pamamagitan, Panginoon, ng pilitin namin na sumunod sa iyong mga utos. Napakahalaga, Panginoon, ng iyong mga utos sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag kami magkamali at masunod namin ito ng tama, Panginoon, at maging kalugod-lugod kami sa iyong paningin. Ama, tulungan mo rin ang mga mahal namin sa buhay na kung papaano mo kami itinutuwid, gayon mo rin po nawa sila ituwid, Panginoon. At dinadalangin din namin, Panginoon, na lagi mo kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. Muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa. And see you later sa ating evening devotion sa pangunguna muli ni Sister Joanna. Ayan. Ilang days na lang, countdown tayo. Dito sa calendar ko ay 1, 2, 3, 4, 5. 5 days na lang. 5 days na lang at April na. Ayan. So, see you later and God bless.